Hello, everyone. So, ngayon magdi-discuss po ako ng simulation ng looping statement. Okay, one of the topic is yung looping statement wherein I know or uh, ayun kaya nagtanong ako sa inyo kung sino po yung nakakaalam nung manual simulation ng looping statement or yung for loop. Okay, so for me to understand kagaya niyan, marami na akong na-discuss na algorithm, 'di ba? So, supposed to be may idea na kayo, may alam na kayo do'n. So, since ayun na po, nasa second year na kayo. So, kaya ayun. But then, I'll be expanding the discussion on the for loop, okay, or yung looping statement. So, remember, sa looping statement, meron tayong tatlo. Andyan si while, do while, at saka si for loop. Okay? Si for loop, yun po yung madalas na ginagamit ko. Same lang din po siya doon sa dalawa. Okay? Yung while tsaka do while. Same lang din po. Ang pinagkaiba lang, si for loop, iisang line lang, andun na lahat. So, bakit ko nasabing andun na lahat? Okay? So, we will be discussing that, okay, in the few minutes. Okay? So, for now, magki-create tayo ng package. Okay? So I'm sure aware naman po kayo mag-create ng package, okay, under this. Okay, so ayan, for example, ayan, naka-create na po tayo ng package dito. So ayan, right click or yung Java project. So may Java project na po tayo, kikreate tayo ng Java package. Right click yung Java project natin, then new, tapos package. Okay, let's say for example, ilalagay ko app. Okay, so makikita nyo pa, again, may warning po doon sa taas. Okay, may warning po yan. And then, yan, pag nilagay natin capital, discourage nung Java. Okay, so as much as possible, pag package, small letter yung umpisa, yung start. So sa akin, app, data, structure. Yan po. So data structure. Then, ito na po, na-create na yung package. So, wala pang laman yan. Magiging color orange siya, or brown, I mean. So, pag meron ng laman. Okay, right-click, gawa tayo ng class. Okay? So, sa class, ano bang pwede nating i- ipangalan? So, uh, related dun sa content natin. So, let's say, for example, looping statement. Yan po. So, looping statement, enter. Yan. So, automatic meron tayong class dito. Okay? Again, yung class, ito po, class name is same with ito po, file name. Ayun po, may makikita po kayo dito, .java. Looping statement .java. Okay? And then, ito po, looping statement, ito yung class name. So, pag naiba yan, okay, nagkulang, may error. Ayan po, lalabas. The public type looping statement must be defined in its own file. Okay, so dapat parehas sila nung .java na file name. Okay, to clarify lang po for those na hindi po or nakakalimutan, okay, na dapat yung file name, okay, .java at saka yung class name is same. Then, create po tayo ng method. Okay, public static void main. So ito lang po, refresher. Okay, so again, if you have an idea on this, so na-refresh lang ko lang kayo. And then, inuunti-unti po natin hanggang sa mabuo natin yung need. Okay, or the looping statement. Okay, public static void main, string args. Yan, open and close, curly brace. So yan po So si Java, pag niran mo siya, ang una niyang hahanapin is yung method. Method
na main. Ayan po, ayan po. And then, meron siyang parameters. Ang parameter niya, ayan po, once na meron pong laman ito po, method. Yung buong ito, method po yan. Okay, main method. And then, yung laman niya is parameter. Yan po, string. Okay, so ibig sabihin, may string siya ng parameter. Ito po. Okay? So, let's say, for example, magkikreate ako or introduce natin yung inputs. Okay, human inputs. So, let's say, ito po public static void main. Okay, so ito muna, for loop. For int I is equal to 0, less than, so I less than, let's say for example, 5. Ayan po. So, I plus plus. Okay? So dito, ito yung sinasabi ko na isang line lang. Okay, andun na lahat yung kailangan niya. Kasi, ito, andun na yung declaration mo. Nag-declare ka na ng variable, nag-initialize ka pa ng variable. Nag-initialize, meaning, yung variable ko na I, nilagyan ko ng value, which is 0. Ayan po, naglagay na ako ng value na 0. Okay? And then, so wait lang Hanapin ko lang yung... Ayan. So, para mas malaki konti. So, ayan po Lakihan ko pa. 24. Ayan. Okay? So, dito, okay, yung for loop, ayan, ito po yung sinasabi ko na mas okay sa akin ng for loop kasi kompleto na. Ayan po, nag-declare ako ng variable na integer. Okay, ito po, data type ko, integer. And then I, variable, and then 0. So, ibig sabihin, nilagyan ko ng value yung I. Okay, which is 0. So, dito, ito ngayon, yung value ni I, okay, yung value ng I ngayon is 0. Ito po, 0. Okay, kaya pag tinatawag mo yung I, ang value niya is 0, ang default value niya. Okay, so dito, so 0 less than 5, so I plus plus. So 0 plus plus. Okay, let's say for example, SOP, system.out. Okay, so tingnan natin .out.print. Ayan po. And then, so I, ilagay natin yung value ni I. Lagyan natin ng space between them para pag print natin. So, ayan po. Tingnan natin Okay, ayan po. Nag-print siya ng 0, 1, 2, 3, 4. Okay, o paano nangyari yon? Paano siya nakapag-print? Okay, so dito, okay, so meron po ako dito yung notepad natin. So dito sa notepad, again, yung value is equal to 0. Okay, so 0 less than 5. So remember, yung I na-replace natin ng value. Okay, which is 0. Kanina yung default niya is 0. So ni-replace natin. So this will be true. Okay, kasi 0 is less than 5. So 0 ay mas mababa sa 5. So this will be true. So ang gagawin niya, print. Print ng value. Magki-print siya. Piprint niya yung value ni I, which is 0. Ito, piprint niya ito. Gagawin niya ito. Ayan, print. Okay, and then, may space. May space yan. Okay, so dito ko ilalagay Ayan, 0. Tapos, merong space. Kasi ito, print
yung 0, yung I, kinuha mo dito, print, tapos meron space. Okay, ito. Okay, ayan, space. Nag-space ako So, may space po dyan. Para yung susunod, pag nag-print siya, may space. Ngayon, balik tayo dito. So, dito, yung value ni I ngayon, so sabi dito, ito po once na naging true, itong statement na to, once na naging true ito, gagawin niya ito. Ito po, gagawin niya ito. And then, mag-i-increment siya. Ito po. So, ibig sabihin, kanina, yung I natin na 0, so magpa-plus 1. Okay? I po yun So, yung value natin kanina, okay, na 0, ito. Plus 1. Plus 1. So, ngayon, next iteration, okay, yung for loop kasi, iteration po yan. Yung first iteration niya, okay, 0 yung una. Ngayon, nag-increment yung I, nag-plus plus, so plus plus is increment. Minus minus is decrement. Minus 1 plus 1. Okay? So, yung I natin na 0 plus 1 ngayon. So, I, okay? So, yung value ni I natin ngayon, nagiging 1 na. Okay? So, 1 less than 5. Okay? So, 1 less than 5. So, ito po kanina 0 yan. Okay? So, since nag-true yung condition mo dito, nagpa-plus ito, nag-i-increment. Okay? So, mag-i-increment din ito. Okay? So, dito po, ngayon, true yung statement mo. Pagka true, print ulit. So, yung value dito, nagiging 1 na. Okay? Yung value ni I, imbes na 0 kanina, naging 1 na kasi nag-increment. Okay? Nag-increment po siya. So, ngayon, dito ang value 1. Okay? Print po siya. Okay? So, next, ganun ulit. Increment yung I natin, naging 2. So, 2 less than 5, that will be true. Okay? So, true again. Kasi nag-increment Okay? So, 2 less than 5, that will be true. And then, print. Print yung 2. Okay? Space. May space po yan May space po sila. Okay? Pag nag-print siya, pag nag-print siya ng value, may space. Okay? Naglagay po ako ng space doon. Susunod, nag-increment ulit yung I. Okay? Nag-increment yung I. So, I is equal to 3 na. So, 3 less than 5, that will be true. Okay? So, print. Print ulit yung I, space. Okay? Pagka-print, space. So, next, increment ulit yung I natin. I less than 4. Okay? So, 4 less than 5 equal to true. Okay? So, ngayon, print ulit. Naging true yung output mo dito, condition mo, naging true. So, print ng 4, space. Okay? And then, ito po, next. Ito po So, increment ulit yung I ko, which is 5. So, dito, 5 less than 5. So, this will be false kasi 5 is less than 5. Diba? Which is hindi dapat. Kung may equal sign yan, pwede po. Pero wala Walang equal sign. Kung merong equal sign, ayun po, 5 less than or equal to 5, so that will be true. Okay? If may equal sign, wala. So, less than sign. Okay? So, false po yung statement. Okay? So, dito po, yung looping statement, titigil lang siya pag nag-false na yung statement natin. Pero pag true palagi yung statement, tuloy-tuloy po yun. Okay? Tuloy-tuloy po yun na nagiging true, yung output niya, tuloy-tuloy po yun.
nag-output siya. Kaya yan, kung makikita nyo, hanggang 4 lang siya. 0, 1, 2, 3, 4. O, kung mag-start ka ng 1 dito, then basically, 1, 2, 3, 4 ang lalabas. Ngayon, pag naglagay ka ng equal sign dyan, okay, so dito, naglagay ka ng equal sign, 1, 2, 3, 4, 5 ang lalabas. Okay? So, ganun po ang nangyayari sa looping statement. Okay? So, hopefully, ayan po, naintindihan nyo yung looping statement. Kagaya niyan. Okay? So, ito ay unang loop. Okay? Kasi meron pa yung nested loop. So, for now, ayan po, looping statement. Okay, o paano naman? Okay, paano naman pag yung user input? Okay, kasi ito nakafix yung value natin dito eh. Ayan po, nakafix. Okay, o paano naman pag user input? 'Di ba? So nakafix yung value natin diyan. Ayan po, nakafix yung value natin na 5. Ayan po, nakafix. Okay? So nakafix yung value natin. Paano naman pag user input? So ganito ang gagawin nyo. Okay? So scanner. So and then create tayo ng variable. Okay? So is equal to new scanner system dot in. Ayan po. So kung mapapansin nyo, nakapula yan. Okay? So ang gagawin nyo, tutok nyo lang yung mouse pointer. May lalabas dyan. So yung pinakauna, import scanner under java.util. So ibig sabihin, so mag-i-import tayo ng scanner under java.util. So under the library of Eclipse, wherein para magamit po natin yung class na scanner. Class po yan Okay, class po ito, yung scanner na yan. Class scanner. Okay, so ibig sabihin, para makapag-acquire tayo ng user input. Okay, so dito po. Again, ito pong input na nilagay ko, variable po siya. Okay, variable. Variable po siya. Pwede kong gawin, let's say, for example, UI or user input. Okay? It depends on you. So, sa akin, ayan. So, input na lang. Ayan. Okay? Let's say, for example, system that out that print. Okay? So, lalagyan natin dyan. Okay? Enter number. Yan po. So, dito, lagay natin dito, mag-declare tayo ng num. Ayan po. Ito po para yung input natin is i-handle ni num na variable. Ito po So, siya po yung mag-handle ng input natin. So, num is equal to input dot. Lalabas po yan. Ayan po. Okay. So, next int. Piliin natin. Next int. Ayan po. So, nasa kanan, okay, ito po ito po yung ibig niyang sabihin dyan. Pag pinili natin, may mga ibig sabihin po yan. Again, yung kanan, ayun po yung, so parang help desk natin. Wherein, for clarification, so ito po yung ibig sabihin niyan. Okay? So like for example, ito, scans the next token to the input int. Okay, next int. Ayan po. Then, ayan. Tapos, ang gagawin nyo, i-replace nyo ito number 5 ng num. Okay? So, para every time na mag-run yung program, pina-force ka na mag-enter ng value. Okay? Ayun po yung gagawin niya. Ayun po. Okay? So, run ulit natin. 10. Ayan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, yun. So, ibig sabihin, kada magra-run yung value natin, ayan po. Okay, kada mag-run yung program natin, so ganyan po yung mangyayari. Okay? So run ulit natin. Let's say for example, 20. Ayan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okay?
And then, paglaruan nyo rin. So, yan. Palitan natin ng 10. Okay? Mag-start tayo. 20. So, mag-start siya kay 20. Okay? So, ganun pa yung mangyayari dyan. Okay? So, next. Paano naman pag nested for loop? Paano naman pag dalawang for loop? Merong outer loop, tsaka merong inner loop. Okay? Sige. Ayun. So, let's do that later on. Pero dito po, lalagyan mo natin ng array. Okay? So, dito naman. So, paano naman pag array ang pinag-uusapan under the for loop? Paano i-display ni for loop? Let's say, for example, meron tayong array name. Okay? So, ito po pag sinabing array, pag nag-declare ka ng array sa isang variable, ang palatandaan nyo po ay ito. Open and close bracket. Ayan po. O yung box na yon, open and close box. Ito. So, yan po yung palatandaan nyo na merong array. Ang tawag po dito ay single or one-dimensional array. Kasi one lang. Kasi pwede pa maging dalawa yan. Ayan po. Two-dimensional naman po yan. Okay, ngayon, try muna natin yung one-dimensional array. Okay, so ganitong gagawin nyo. So, dito po So, double quote, comma, double quote. Ibig sabihin, ito po, pag naka-double quote, ibig sabihin string. Okay? Pag nag-single tayo, ayan single quote, pang-character po yan. So, mag-e-error. Okay? Pansinin nyo po, mag-e-error siya. Okay? Invalid character constant. Pero pag papalitan mo to, char, okay? So, char name. Okay? Then, ayan po. So, yan. Okay? So, yan. Pag single quote, again, character po yan. Ayan po. Pero hindi natin need ng character now. String. Okay? So, dito, so double quote ang makikita dyan. Double quote, double quote. Okay? Let's say, for example, name. Piprint natin yung name. Henry. Michael. Dave. Maricel. So, yan. Okay? So, ipiprint natin tong name. Okay? So, paano natin ipiprint using for loop? Okay? So, ganitong gawin nyo. So, dito, i-replace natin. So, ang kailangan natin i-print based doon sa given syntax, ang magiging output niya is nakapag-print siya ng name. Okay? So, ang ilalagay natin dito, name. Okay? Or, ito po So, dito, okay? Okay, ito po pwede nyong ilagay, ayan po. So, pwede nyong ilagay dito, comment ko muna to. Ayan, comment ko muna. Okay? So, dito, ang gagawin niya, ito po, ipiprint natin yung name. Okay? So, paano niya ipiprint? So, dito, lalagyan niya ng open and close. Ayan po. Open and close, pero lalagyan niyo ng so, yan. Kukunin nyo. Ito po. So, ibig sabihin, yung array, yung laman nito, ito po yung laman niya. So, ipiprint natin isa-isa. Tingnan nyo. Print niya isa-isa. Okay. Lagyan natin ng ln dyan. Okay. And then, print. Ayan. Okay. So, nag-print siya.
Okay, ln. Ito, ln. O, tanggalin ko yung ln. Gawin kong print. So, tuloy-tuloy lang yung print niya. Okay, so ang purpose ni ln, again, pag nag-print, okay, nilagyan ko ln. So, ibig sabihin, ito po pag nag-print siya ng first iteration meaning ito yung looping, loop, okay, looping. So, pag nag-print siya, okay, yung isang print niya, okay, so let's say for example, nag-print ito. Tingnan nyo mabuti pag naka-ln ako. Yan, nag-print siya, okay, so yung next line, okay, pagka-print niya, yung cursor mo andito na. Okay, nasa unahan na ni Michael yung cursor niya. Ngayon, pag nag-print ulit, Michael, okay, print, yung cursor andito sa unahan ni Dave. Okay, nag-print ng Dave, yung cursor nasa unahan ni Maricel. Ngayon, print, yung cursor andito na. Okay, ganun po yung ibig sabihin ng ln, print ln. Okay? So, yun po So, yun po yung ibig sabihin nung ln. Okay, next line. So, ngayon, okay, alamin natin. So, dito po, ito okay, number 4 yung nakalagay dito. Paano pag nadagdagan ng name? Okay? Let's say, for example, Lolit. Ayan. Okay? So, try to imagine ito 4. Okay? So, magkakaroon ng error yan. Ayan po. I-adjust mo ulit. 5. Okay? Ang problem dito, kada magkakaroon ng modification doon sa input mo, okay, let's say binawasan ko. Okay, 5 pa rin yung nakalagay doon. So, ang problem is, ayan po, magkaka-error. Nagkaka-error yan. Kaya ang ginagawa, ito, instead na maglagay ka ng fixed value, nilalagyan natin ng name.length. Ayan po. So, yung name.length, inaalam niya kung ilan lahat yung inputs mo dito. So, ito ay 1, 2, 3, 4. Okay, 4 po yung inputs natin. But in array, so yung numbering dito, so aware tayo na yung inputs natin, ito ay 4. Yan, 1, 2, 3, 4. In array, okay, so in array po, nag-start tayo ng 0, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, si Henry, okay, si Henry, si Michael, si Dave, si Maricel. Yan. Si Henry ay 0. Ito po sa array ito. Sa array. Okay, ganito po yung bilang. 0, 1, 2, 3. Pero ang number or ang usual na bilang nila is 1, 2, 3, 4. Okay, kaya nung nilagay natin dito kanina na 4, ayan po, nung nilagay natin na 4 dyan, okay, ayan, wala naging error. Pero nung nilagyan natin ng 5, doon siya nag-error. Ayan po. Okay, so hanggang 4 lang siya. So name.length. So ito yung pinaka-safe na gagawin nyo. Okay, para in case, pag nagdagdag tayo dito, di ba? Nagdagdag naman tayo. So, yan. Okay, double quote. Huwag nyo kakalimutan yung double quote. Yan. Nagdagdag tayo, walang magiging problema. Ayan po, piniprint pa rin niya. Okay, so tanggalin ko yung ln. Yan. So, piniprint pa rin niya Henry, Michael, Dave, Maricel, Lolit, Cynthia. Bawasan ko. Okay. Bawasan ko So, wala pa rin siyang error. Because of the name, yung length. Ito po, yung length. Kasi automatic yan,
inaalam niya yung length nung name ito. Inaalam niya kung ilan lahat to. So, based doon sa computation ito, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Meron siyang 5. So, dagdagan natin ha. Lolit. So, pang ilan yon? Pang 4. So, ito ay sa array. Ayan po, sa array. Ayan po ha. In array, yan po yung bilang. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, paano nag-display? Paano nangyari yon? So, ngayon, ganito yung nangyari. Diyan. Okay? So, now, okay. So, nangyari, so ito, so int I is equal to 0, I is equal to 0, and then, ito po, 0. Ayan po, nireplace natin yung I, ginawa natin 0. Okay, 0 less than name.length. Name.length. So, bibilangin natin yung 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung ilalagay natin dito. Okay? So, yan. Okay? Tatanungin tayo dito. So, 0 less than 5, is it true or false? So, this will be true. Okay? True. So, pag nag-true yan, so, ang gagawin niya, okay? Ito, SOP. System.out.print. Okay? Walang LN ha. Walang LN. So, name, okay, I. Ito po. So, name I. So, dito, so, name I is equivalent to 0. Ayan po ha. So, ito po. Ito. So, ano ba yung, ito, yung I nyo is 0. So, ano ba yon? Ano ba equivalent nun? That will be Henry under 0. Okay? So, ipiprint niya po yon. Ito po, print niya. And then, space. May space sila. Kung tanggalin ko to, ito po kung tinanggal ko to, yung space dito, so, magkadikit po yan. Ayan po. So, yun po yung purpose nun dito. Space. Pag nirun ko, ayun. Okay? So, next. Print niya yung Henry. Sunod, nag-increment yung I ko. Kasi dahil dito, nag-increment yung I. Okay? Sunod. So, ganito na lang So, I is equal to 1. So, 1 less than 5. So, again, this will be true. Okay? Name. Array. Ano ba yung I ko? Ito po, 1. So, 1. Okay? Print. Ano yung 1 mo? Michael. Ito. Okay? Print ng Michael. Sunod. Increment ulit yung I ko. I is equal to 2. 2 less than 5. So, this will be true. Okay? So, yan po. Step by step. Para mas clear sa inyo. Next. Name. SOP. Okay? Or the system.out.print. Then, open and close. 2. Lagyan ko. Okay? Ano ba yung pang number 2? Ito po, Dave. Ayan po, 012. Print yung Dave dito. Sunod, increment na naman yung I ko. I is equal to 3. 3 less than 5. So, this will be true. Okay? So, ano ba yung sunod? SOP, name. Okay? And then, 3. Kukunin niya yung pangatlo dito. Ayan po. Yung pang number 3. So, pang number 3 is Maricel. Print Maricel. Okay, sunod. Increment yung I natin is equal to 4. 4 less than 5. Okay, so this will be true. Okay, so SOP, system.out.print. Okay, ano yung value ni I? Which is 4. Ayan po. So, print. Hanapin niya, 4, lolit. Okay, kasi nasa number 4. Okay, hanapin niya. So, print lolit.
Ayan po. Then, pagka-print, increment yung I. So, I is equal to 5. 5 less than 5. So, that will be false. Okay? So, terminate na yung program mo. Again, pag may equal sign po dyan, okay, magiging true ito. Eh, kaso, wala pong equal sign. Kasi pag naglagay ka ng equal sign dyan, okay, so pag naglagay ka ng equal sign po dito, magkakaroon ng problem. Yan po, may error, oh. Kasi, wala na siyang ipiprint. Okay, kasi 0, 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 lang. 0, 1. Ito po, 0, 1, 2, 3, 4. Wala nang pang 5 eh. So, kaya itong logic nyo, dapat hindi equal. Okay, less than. So, para makapag-print siya. Okay? So, ayun po yung sa array. And then, looping statement, for loop. Okay? So, as much as possible, again, you need to understand this looping statement para at least mas maintindihan nyo paano nag-run yung ibang program. Okay? So, ngayon, okay? So, paano naman pag nested for loop, dalawang for loop? Merong outer, merong inner. Okay? So, comment natin to. So, ito muna. Ayan. So, ang gawin natin, ito, lagay natin num. Ito, i-comment ko muna kasi hindi natin siya kailangan. Okay? So, dito ay, okay? So, ang gawin natin, so, let's say for example, ayan po. And then, so, meron tayong another for loop. So, for int j is equal to 0. Okay? So, yun po. So, j less than or equal to I. Ayan po. Then, j plus plus. Okay? Print. Dito naman, sabihin natin, print I. Ayan po. So, I yung ipiprint niya. So, dito, SOP, lagyan natin ng ln. Dito na lang, ln. ln. Tapos dito, print or j na lang. J. Tapos, print niya j. Okay? So, dito, okay, pag nested for loop, titignan nyo muna. Okay, so like for example, ito, ina-accept niya yung user input. Pagka bato ng user input, okay, so dito, another, okay, so tignan natin so I is equal to 0, so I less than, ayan po, depende sa inputs let's say for example, naglagay ako ng input, okay, na 3, okay, so ito yung laman niya. Lagyan natin ng space. Ayan. Run ulit natin 3. So, yan. Okay, so ito ganitong gawin natin. Yan, para mas clear. Okay? So, print. So, ito yung nangyari dyan. Okay, print I, J0, 1. Print I, tapos J, yan po. Okay? So, ganitong gawin natin, para mas maintindihan nyo.
So, may input ako. Ayan po yung input ko, enter number 3. So, yung num ko, 3. 3 yung laman niya. Okay? So, dito po I is less than 3. Okay? So, this will be true. Okay? Pagka true, print. Okay? Nag-print. Ito po pagka true ng statement, print. Okay? Print I. Ayan po. Print niya yung value ng I. Yung value ng I, 0. Ito, 0. Okay? Print niya yung value ng I, which is 0. Ayan po. So, pagka-print, punta dito sa inner loop. So, yung I, ito yung outer loop. Yung J, ito yung inner loop. Okay? Doon sa inner loop, so J is equal to 0. So, J less than equal to I. Okay? Ano ba yung value ni J? So, 0. Ano ba yung value ni I? 0. Okay? So, this will be true. Okay? So, pagka true, print. Ito. Print yung value ni J, which is 0. Okay? J, 0. Okay? Yan po. Next. J, increment pa. Mag-i-increment si J, magiging 1. So, 1 less than equal to 0 definitely will be false. Okay? So, ang gagawin, pag nag-false yung statement ng inner loop, ito po again, ito po yung inner loop natin, yung J. Yung outer loop natin ay, okay? So, dito, once na nag-false yung inner loop na J, so, babalik po kay I. So, yung I ngayon, increment 1. Kasi, kung titignan nyo so, bakit siya nag-increment? Kasi itong statement na to, nag-true siya. Ginawa niya to, nag-print. Kaya may nakita kayong I dyan. Print I, 0. Then, ginawa niya yung inner loop. Okay, nag-true yung inner loop. Nag-true nung una. Ginawa niya to, nag-print. Kaya may nakita kayong J, 0. Okay? Ngayon, nag-increment yung J. Okay, J is equal to 1. 1 less than equal to 0. Then false. And then, sabi ko nga, pag nag-false yung statement, then definitely titigil yon. Yung inner loop. Titigil yung inner loop. Kasi nag-false siya. Babalik siya ngayon ng outer loop. Okay? Pagkabalik ng outer loop, yung I natin nag-increment naging 1. So, 1 less than 3. Okay? Ayan po. So, this will be true. Okay? Print. Nag-true yung I ko, print. Ayan po, print I. Kaya may 1 po doon dahil po dito. Okay? Sunod, J. J is equal to 0. Ito po, pag nag-false yung statement ni J, and then babalik ulit, so yung starting point is 0. Palagi po yon. Okay? Then, 0 less than equal to 1. Ito po ito, tignan nyo to. I. Yung I natin. Kaya ito po, yung I natin dito, nakadepende kung ano yung value dito. Kaya ito po, dito, di ba, I yan, 0. Kasi 0 to. So, 0. Ngayon, yung I natin dito sa pangalawang loop, okay, another iteration, second looping, naging 1. So, 1 po ito. Okay? So, pag nag-1, so true, okay, print. Kaya nag-print po yung J, 0. Sunod. J is equal to 1, increment. Okay, 1 less than equal to 1. Okay, so this will be true again. Kaya nag-print po ito. Kaya nag-print yan, J1. Sunod. J is equal to 2. 2 less than equal to 1. So, this will be false. So, again, babalik na naman siya kay I. Nag-false na yung statement, babalik kay I. Yung I natin ngayon, mag-i-increment. So, I is equal to 2.
2 less than 3. Okay? So, this will be true. Okay, print. No, kaya nag-print yun, no? Print I. Ayan, 2. Okay? Pagka-print, punta ng inner loop. So, J, back to 0. Okay? So, 0 less than equal to 2. Kasi 2 na yung I natin. Ayan po, 2. Okay? So, this will be true. Kaya nag-print ng 0 yung J natin. Okay? Sunod. J is equal to 1. 1 less than equal to 2. So, this will be true. Kaya nag-print ng J1. Sunod. J is equal to 2. 2 less than equal to 2. So, this will be true. Okay, kaya nag-print ng J2 dito. Okay, sunod. J is equal to 3 kasi nag-increment. Ito po hanggang nagiging true yung statement nag-increment. So, this will be 3 less than equal to 2. So, definitely magiging false. Okay? Pag nag-false, punta ulit ng outer loop. So, yung outer loop natin nag-increase I is equal to 3. So, 3 less than 3. So, definitely this is false. So, that's the time na titigil na yung program mo, yung algorithm mo titigil na kasi nag-false na yung outer loop. Ito po, yung outer loop natin, ito yung outer loop ha. Once na nag-false ito, then tigil yung program mo. Pero, kung yung inner loop mo ang nagpo-false, bumabalik lang siya kay outer loop. Okay? Ayan po. So, inner loop, pag nag-false, balik kay outer loop. Okay? Natitigil yung iteration mo pag nagpo-false yung statement. Ayan. Okay? Pero, pag lumabas ka ng outer loop at tumigil yung iteration mo, tumigil yung looping, so that's the time, titigil yung program mo. Okay? So, that's it. Ayun po yung discussion or detailed discussion ng looping. Okay? So, for loop. So, yan po yung nangyari. Ito yung manual simulation. Kaya nakuha natin ito. Ayan po. So, yan po yung manual simulation. Kaya nakuha po natin yung output po natin. Paano nangyari yung output? So, yan po yung output natin. Okay? So, hope you've learned from this, yung array, yung two-dimensional or yung looping, okay? So, nested for loop, okay? So, ang tawag po dito, nested for loop. Ayan po, nested. So, ibig sabihin, one or more looping, okay? Kaya nested loop. Ayan po, ang tawag dito. Okay? So, ayan po. Okay? So, hope you've learned from this. Okay? So, I hope you can try to program this one for you to understand well the program scenario. Okay? So, ayan po. Okay? So, again, thank you for listening. Okay? So, to expand that, yung program natin, ayan po. So, yan po yung pinaka-program. Ayan. Okay? So, yan pinaka-program natin. So, again, thank you for listening.